Gustong-gusto kong maging makasarili at hanapin ka. Pero gusto kong maramdaman mo maging malaya. Gusto kong mahanap mo sarili mo. Kahit hindi ako siguradong babalik ka, hinintay kita. Araw-araw, hinihintay kita. Dear Amihan Stories presents The Wrong Man, The Right Husband. Written by Alexa Ray. Ipinagaan kita ng suwam na itlog. May malunggay rin riyan para lumakas ang gatas mo. Nabaling ang mga mata ni Elidia sa mesa. Naroon ang suam at sa gilid niyon ay isang baso ng gatas at isang tasa ng kape. Pupunta nga pala ako sa palengke. Bibili na ako ng iba pang mga kailangan ni Elisa. Patuloy ang pagsasalita ni Regre habang ipinagsasandok siya nito ng pagkain sa plato. Siya naman ay lihim na sinusulyapan ang mukha ng asawa. Bakas na bakas ang puyat sa mga mata nito. Pag uwi mo, umidlip ka. Nakatungong usal ni Elidia. Sa maraming pagkakataon ay ganoon siya. Pilit na hindi pinapahalata ang pag-alala niya. Oo naman, may gusto ko bang bilhin? Isasabay ko na sa palengke. Umiling siya. Batid niya ang hirap ng kanilang pamumuhay. Hindi ganong kalaki ang kinikita ni Regre sa talyer sapagkat matumal ang mga gawang natatanggap ng mga ito. Bukod doon, ay maliit lamang na talyer ang pinapasukan ni Regre. Sigurado ka? Muling tanong ni Regre na tinanguan lang ulit niya. Bago sumapit ang tanghali, ay nakabalik na rin si Regre bitbit ang mga pinamili nito. Nang tignan ni Elidia ang sanggol niyang anak at makumpirman tulog na ito, ay agad siyang bumangon. Bakit bumangon ka pa? Magpahinga ka lang. Ani Regre habang isa-isang inilalabas sa mga pinamili. Ilan sa mga yon ay diaper, wipes, pagkain at kung ano-ano pa. Wala. Mahinang tanong niya. Nakakapit ang dalawa niyang kamay sa sandalan ng isang upuan at nakatitig sa mesa kung nasan ang mga pinamili ni Regre. Umalpas ang tawa ni Regre na makita nito ang mukha niyang parang bigo at nalugi. Siyempre, binili kita ng ubas. Kahit naman hindi ka magpabili sa akin ay pinaghahanapan mo ko ng ubas. Natatawan sabi nito sa kanya. Hindi tuloy niya maiwas ang pandilatan nito ng mga mata. Nang makitang kanyang ubas ay parang batang naupo siya sa silya. Masamang tingin niya kay Regre habang ang bibig ay diretso naman sa pagnguya ng ubas. Aba, ang sungit ng Elijah ko. Nakangiting pumuwesto ito sa likod ng kinaupuan niya. Marang inabot nito ang kanyang buhok at inipon sa isa pa nitong kamay. Hindi malaman ni Elidia kung saan ito kumuha ng pantali sa buhok. Nang humiwali kasi ito sa kanya, ay maayos na nakatali ang buhok niya. Nakita mong pantali ko sa buhok? Tanong niya rito nang tinutukoy ay ang dilaw niyang pantali na matagal nang nawala sa kanya. Binili kita, dilaw din yan. Parang may kumiliti sa puso niya na marinig yon. Hindi na niya mabilang sa daliri kung ilang beses na siyang binilhan ito ng mga bagay sa kabila ng maliit na kita. Nang tanghali ding yon, matapos nilang kumain, ay may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Nang iutos ni Elidia na pagbuksan ni Regre ang mga ito ay bumungad ang college friends niyang sina Jenna, Olivia at Felice. Hi, we're looking for Elidia. Huwi ka ni Felice. Umabanda si Elidia at nagtungo sa pintuan. Pinapasok niya mga ito at pinaupo pa si Celia sa harap ng hapagkainan. Wala silang sala. Hinainan lamang din ni Regre ng kape ang tatlo na mukhang hindi rin naman balak na galawin ng mga ito. So, okay na sa'yo to, Elidia? Usisa ni Olivia habang ang mga mata ay abala sa paglibot sa buong bahay. Sa tono nito ay nag-aalangan ito sa nakikita. Totoo lang, nanghihinayang kami sa'yo. Napakarangya ng buhay mo noon at edukada ka. May halong pag-alalang litanya ni Jenna. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi umabot sa kanyang puso. Hindi niya gusto mga naririnig mula sa mga dating kaibigan. Tinalikuran ka naman ng parents mo. Bakit sa itsura ng buhay mo ngayon parang hindi ka man lang nila tinutulungan? Tanong ni Felice. Napatango siya sa tanong nito. Nilimot na kasi niya ng pilit ang pagtalikod sa kanya ng kanyang ama. Ginusto man siyang tulungan ng ina ay humahad lang ang kanyang ama. Dapat lang daw sa kanya nangyari. Huwag na nating pag-usapan ng mga bagay na yan. Bakit nga pala kayo napapisita? Umiiwas sa balik tanong niya. Ang mga mata niya ay nakairegre na nilalaro ang kanilang anak na si Elise. Ang totoo niyan, may offer kami sa'yo. Napatingin si Elidia sa tatlo ng marinig ang sinabi ni Olivia. Modeling. Nangunot ang noo ni Elidia. Nagtataka kung bakit inaalok siya ng ganoon tatlo.
Hindi pa nag-iisang taon si Elise. Kailangan niya pa ng mag-aalaga. Dahilan niya. Si Regre, wala ba siya mga kapatid, magulang? Sunod-sunod na tanong ni Jenna. May trabaho si Regre. Ang nanay naman niya hindi ko pa kailanman nakita. Ang ate ni Regre hindi ko alam kung saan nakatira. Pero ang alam ko may sarili din yung pamilya. Well, hindi ka naman namin minamadali. Gusto ko lang din namin tulungan. Graduating pa lang naman kami. Marami ka pang time para pag-isipan. Siguro naman sa panahon na yan, 1 taon ang baby mo. Tumango na lamang si Elidia. Sa pagkakataong yon ay wala sa isip niya na iwan ng anak. Masyado pa itong maliit. Kailangan pa nito ang pag-aalaga niya. Okay ka lang ba? Usisa ni Regre sa kanya ilang minuto matapos umalis ng mga bisita. Humigit ito ng silya at tumabi sa kanya. Okay lang ako. Bakit hindi ka muna matulog? Puyat ka kagabi. Hindi na. May sasaglitin ako sa bahay nila Poyo. I-extra ko. Bumili siya ng bagong piyesa ng motor. Ikakabit ko. Tumango na lamang siya. Alam kasi niyang hanggat may ekstrahan si Regre ay papatusin ito. Duman pa mga araw at hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isip ni Elidia ang sinabi ng mga kaibigan. Iniisip niya kung papaano niya tatanggapin ang alok na yon nang hindi niya napapahirapan ng asawa ng sobra. Alam kasi niya na sa oras na siya'y umalis at magtrabaho, si Regre naman ang kailangang maiwan at mag-alaga sa bata. Lydia, may tumatawag sa cellphone mo. Malumanay na tawag pansin ni Regre sa kanya. Marahil ay kanina pa siyang malalim na nag-iisip kaya't hindi niya yun napansin. Kinuha niya ang cellphone mula sa lalaki at lumabas ng bahay. Ikinagulat naman niya na makita ang pangalan doon ng kanyang ina. Ma? Nag-aalalang tawag niya. Iha, Elidia, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na anak ha. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakukumbinsi ang papa mo na tulungan ka. Nagmamatigas pa rin siya. Sandaling naitikom ni Elidia ang bibig. Napatungo sa kanya narinig. Okay lang po ako, mama. Huwag niyo na pong pilitin si papa. Kaya na po namin ito ni Regre. Pilit na pinipigilan ni Elidia ang pagpiyok habang kausap ang ina. Gustong-gusto na niyang iiyak ang lahat ng hirap doon. Kumusta naman ang asawa mong yun? Napakabait na lalaki ni Regre. Baka naman ay nagtatalo kayong dalawa na madalas. Huwag kayong magsasakitan ha? Normal sa mag-asawa mag-away pero huwag kayong magpipisikalan. Bili ng kanyang ina. Ikaw naman ma, napakabait po ni Regre. Kung mag-away man po kami, ako lang po nakikipag-away. Wala naman pong imik ang isang yun. Bahagyang natatawa si Elidia habang sinasabi yun sa kanyang ina. Ni minsan kasi hindi nakipagtalo si Regre sa kanya. Maririnig lang niya itong magbuntong hininga tapos ay makikinig na ulit sa kanya. Mabuti naman anak. Oo nga pala, napatawag ako dahil iniimbita ka ng Auntie Faye mo sa birthday ng apo niyan si Farah. Natatandaan mo pa ba ang batang yon? 12 years old na siya, dalaga na. Opo, natatandaan ko po. Sa 1 linggo na nga po palang birthday niya. I-text niyo lang po sa number ko ang time at venue. Pupunta po kami ni Regre. O sige, ihalik mo ko sa apo kong si Elise ha? Alagaan mo siya mabuti. Magkita na lang tayo sa birthday ni Farah. Mag-ingat kayo lagi. Pinutol na ng kanyang ina ang tawag. Nagpakawala naman siya ng buntong hininga. Ngayon pa lang kasi nakikita na niya mga nanunuyang mata sa kanya ng iba nilang mga kamag-anak. Hindi pa man dumarating ang araw ay kinakabahan na siya. May problema ba? Nag-aalala agad ng usisa ni Regre na makapasok siya. Nakangiti naman siyang umiling dito. Iniimbita tayo ni Auntie Faye sa birthday ng apo niya. Ganun ba? Okay lang ba sa'yo? Baka hindi ka komportableng pumunta. May kung anong nanlambot kay Elidia nang marinig yun sa kanyang asawa. Labis talaga nitong pinagtutuunan ng pansin ng lahat ng bagay, maging ang nararamdaman niya. Ayos lang ano ka ba, pupunta tayo. Pumanik na siya sa kama matapos sabihin yon. Sa loob ay nababagabag siya sa kung anong magiging pagtrato ng kanyang pamilya sa kanila. Naging mabilis ang mga araw. Ngayon ang araw na dadalo sila sa birthday party kung saan sigurado naroon ang kanyang pamilya. Lydia. Malungkot ang tinig ni Regre nang tumawag sa kanya. Ano yon? Katatapos lang bihisan ni Elidia ang anak. Nilingon niya si Regre na kasalukuyan nakatayo sa tapat ng drawer. May problema ba? Hindi agad nagsalita si Regre. Parang may kung anong sinusuri pa sa drawer. Ilan segundo pa ay nilingon na siya nito. Ipinagtaka niyang maliit na kunot sa noo nito. Ang mga mata pa nito ay may halong pag-alala.
Hintay na lang siguro kita sa labas. Wala naman akong maayos na damit dito. Nakakahiya kung tatabi ako sa inyo. Napalunok si Lydia. Diretso ang pagkakasabi nito. Hindi naman ito malungkot, ngunit bakas ang pagkadismaya sa mukha nito. Lumapit siya sa asawa at nagbukas ng iba pang drawer. Nakakita siya doon ng plain white shirt na tiyak nakakasya naman kay Regre. Dinampot niya isang light blue jeans sa ibaba at itinabi sa white shirt na inihanda niya. Sabi nila, mas gwapo daw tignan ng lalaki sa plain white shirt. Isuot mo na. Kalmadong sabi niya sa kanyang asawa. Tumungo naman ito at sinunod ang sinabi niya. Pagsapit ng alas 9 ng umaga ay narating na nila ang venue. Rest house iyon ng tiyahin ni Elidia sa Bulacan. Hindi ganong kalayo sa kanila sa Maynila. Hindi pa man nagsisidatingan ng lahat ng bisita, ay ramdam na ni Elidia ang napakaraming matang nakamasid sa kanila. Ayos ka lang ba? Usisa ni Regre habang buhat itong anak nila. Tinanguan lamang niyang asawa kahit ng totoo ay nasasakal na siya sa atensyong nakapukol sa kanya. Nang makahanap ng mapupwestuhan ay mabilis na kinuha ni Elidia ang anak kay Regre. Tinitigan siya nito ng maigi at hinalikan siya sa noo. Ang ganda mo. Wala sa tiyempong sambit ito. Napatingin siya rito at kinunutan ito ng noo. Ang random mo, Regre. Nagsusungit sabi niya. Mahinang natawa ang lalaki. Inilapit itong kamay sa pisngi niya at ilang sandali pa ay hinawi nito ang buhok niya patungo sa likod ng kanyang tainga. Elidia? Kapwa sila lumingon sa tinig na nanggaling sa kanilang likuran. Ikaw na ba yan, Elidia? Nang mamukhaan ni Elidia kung sino yon, ay ibinalik niya ulit sa Elisa mga bisig ni Regre. Tumayo siya at hinarap ang babae. Ikaw pala, Sarah. Kumusta? Lumawak ang ngiti ni Sarah sa kanya. Walang ano-ano'y niyakap siya nito. Ikaw na nga talaga yan, Elidia. Naku, namiss kita na sobra. Ngayon na lang ulit tayo nakita. Bumitiw siya sa yakap ni Sarah nang muling magsalita ito. Ang babae ay ang kanyang malapit na pinsan. May 10 taon din silang hindi nagkita. Namiss din kita, Sarah. Halika, maupo ka muna. Ipapakilala ko sa'yo si Regre. Regre? Asawa mo ba lalaking to? Magiliw na tanong ni Sarah. Nanlaki pa mga mata nito na makita ang anak niya. Anak mo, Elidia? Grabe, napaka-cute naman. Hindi mapigilan ni Elidia mapangiti. Hindi niya akalain na may ilan pa palang tao na hindi man lang nabawasan ng respeto sa kanya at isa na roon si Sarah. Matapos niyang maipakilala sina Regre at Elise kay Sarah ay naging maganda ng lagay ng damdamin niya. Kahit na papano ay panatag siya. Sapat na sa kanyang mumunting kabutihan ng ilan. Nang buong akala niya'y matatapos ang araw niya na magaan at panatag, ay doon naman nagtagpo ang landas sila ng kanyang ama. Si Don Emercio Mejes. Kilala at anyag ang pangalan nito sa buong bayan. Bukod sa talino at galing, kilala ito sa angking yaman. Ang yamang iyon ay minsang natamasa ni Elidia. Sa katunayan ay makikita pa rin iyon sa tindig at pananalita niya. Siya pa rin ang marangyang si Elidia Genesee Mejes. Long time no see, Elidia Genesee. Nanindig ang balahibo ni Elidia nang marinig ang malagom at mariing boses ng kanyang ama. Tignan mo nga naman. Wala ka pa rin talagang nararating. Hindi ako makapaniwalang buong puso mong pinaninindigan ng kahibangan mo. Magaling, Elidia. Utak munggo ka na talaga. Walang pakundangan ng bibig ng kanyang ama. Wala siyang masabi. Wala siyang magawa. Mawalang galang na po. Magdahan-dahan po kayo sa pagsasalita doon, Emercio. Nasa pampublikong event po tayo. Huwag po tayong gumawa ng eksena. Singit ni Regre. Ano ngayon? Isa pa. Naniniwala akong karamihan sa mga tao rito ay ganoon din ang iniisip. Hindi ba, Elidia? Panguusig pa ng kanyang ama. Hindi po yun ang ipinunta namin dito. Umuwi na tayo. Anya kaya hindi na natapos si Regre yung sinasabi nito. Ayaw na niyang humaba pa yun. Busog na siya sa mabibigat na insulto sa kanyang ama. Kapwa sila walang imik na mag-asawa hanggang sa makauwi. Pagtapak sa kanilang tahanan, ay agad na naupo si Elidia sa isa sa mga silya. Nasapu niya ang sariling noo. Sumasakit ang ulo sa lahat ng nangyari. Ayos ka lang ba? Pwede ba sa susunod, huwag ka na makailam, Regre? Pinalala mo lang ang sitwasyon. Isang malakas sa paggampas sa mesa ang nagawa niya ng bulyawan niyang asawa. Anong sinasabi mo? Wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang patigilin ng ama mo sa pagsasalita ng masama laban sa'yo. Ano ba mali doon, Lydia?
Hindi siya nakaimik, ngunit hindi rin naman nabawasan niyo ng init ng ulo niya. Hayaan mo na lang ako. Hindi mo naman obligasyong ipagtanggol ako. Hindi ko naman kailangan ng gaya mo. Kaya kong sarili ko. Sino ka ba sa akala mo? Hingal na hingal siya nang mailabas sa mga katagang yun. Agad siya natauhan sa nasabi at napatingin sa asawa. Nakatitig ito sa kanya at walang imik. Tilang huling linyang binitawan niya ay naiwan na sa pandinig nito. Regre, Bakit mo ako tinatanong? tanong ni Regre. Nanunubig ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Asawa kita, Regre, alam ko. Nag-iwan siya ng tingin, nahihiya sa lalaki. Kung ganun, bakit mo ako tinatanong? May pait sa tinig na tanong ulit nito. Asawa mo ko, Elydia. Bakit mo ako kinukwestiyon? I'm sorry, nadala lang ako. Sunod-sunod ang pag-iling niya habang humihingi ng paumanhin sa asawa. Alam niyang labis itong nasaktan sa mga salita niya. Hindi na umimik pa si Regre. Nang tignan niya ito ay nakita niya itong tumango at umalis. Hindi lubos sa kalahin ni Elydia na aabot ng 1 linggong hindi nila pag-iimikan ni Regre. Hindi naman ito malupit sa kanya. Gaya ng dati, binibigay pa rin ito ang lahat ng kailangan nila ni Alice. Normal na bagay rin dito ang pag-aasikaso sa kanila. Bakit ngayon ka lang? Usisa ni Elydia. Isang gabi nang umuwi ang kanyang asawa ng 9:00 ng gabi. Hindi yun normal para sa kanya. Ang karaniwang uwi kasi nito galing sa trabaho ay 6:00. Napakadalang pa nga nitong umuwi ng 7:00. Sa talyer, overtime. Tanging sagot nito. Maayos naman ang tono nito ngunit mahahalata ang pagtitipid nito sa pagsasalita. Hindi niya alam kung kukulitin pa niya ito. Gusto pa niya magtanong subalit pinigilan na lamang niya ang sarili. Nakita niyang dumiretso si Regre sa tapat ng drawer. Sa ibabaw niyon ay kinuha nito ang panlatag nito sa sahig. Napuntan tingin ni Elydia sa pamalit na inihanda niya kanina para kay Regre, maging sa pagkain na niluto niya para dito. Nahiga ng kanyang asawa sa higaan nito, pagod na pagod. Buwan. Isang buwan na ganoon ang mga oras sa pag-uwi ni Regre. Maging ang tanghalian na hindi na nito inuuwian. Ang bagay na yon ay labis na nakababahala para kay Elydia. Hindi niya alam kung dapat ba siya mag-isip ng masama sa asawa. Iniimka naman siya nito tapos nang minsan tampuhan nilang dalawa, ngunit ang maliit na pagbabagong yon kay Regre ay nagdudulot ng pagkabalisa sa kanya. Hindi niya maiwasang magduda. Kuya Imel, magandang tanghali po. Baka pwede niyo pong pauwiin kahit sandali si Regre. May sakit pong anak namin sa Elisa at kailangan ko siya. Makikisuyo na po kuya. Maraming salamat po, pasensya ka na sa abala. Hindi magawang iwan ni Elydia ang kanyang anak upang bumili ng gamot sa butika dahil sila mag-ina lamang ang tao sa bahay. Kaya nang alam niyang hindi uuwi si Regre ng tanghaling yon para kumain, ay tinawagan na niyang head mechanic na mga ito. Kumusta si Elisa? Agad na tanong ni Regre na makauwi ito. Mainit pa rin siya eh. Ikaw nang bumili ng gamot niya. Hindi ko siya maiwan dito kanina kaya hindi ako nakabili. Hindi ko naman siya pwedeng kargahin sa labas dahil baka mapaspasan lang siya ng hangin. Paliwanag ni Lydia habang pinapahid ang sariling pawis. Kanina pa siyang hindi mapalagay at hindi malaman ang gagawin. Sasaglitan muna ako sa butika. Mabilis na nawala sa paningin niya si Regre. Naupo naman siya sa tabi ng anak na ngayon ay natutulog. Kanina lang ay panay ang pag-iyak nito. Marahil ay nahihirapan sa sama ng pakiramdam. Si Regre? Bumalikwas ng bangon si Elydia nang marinig ang tinig sa loob ng bahay. Sandali siya nakatulog sa tabi ng anak kaya hindi niya napansin na may dumating. Sino po sila? Magalang na tanong niya rito. Sa itsura ng babae ay parang nasa 30s na ito. Maganda mukha ngunit madaling masasabing mahirap din ang buhay nito. Reyna nga pala. Pasensya na ha, basta na lang akong pumasok sa bahay niyo. Ikaw na siguro si Elydia. Tinitigan ng maigi ni Elydia ang mukha nito. Doon niya napagtanto na ang babae ay ang nakatatandang kapatid ni Regre. Nako, umalis sandali si Regre. Bumibili ng gamot ang anak namin. Nakita niyang pagtapon ng tingin ni Reyna sa bata. Napangiti ito. Magandang batang anak mo. Ate Reyna, anong ginagawa mo rito? Inalapag ni Regre sa mesa ang gamot na binili nito na makapasok ito sa loob. Lumapit ito sa bata at hinipon noo at leeg nito. Yun na nga, manghiram sana ako ng pera sa'yo. Mabagal at mahinang sabi nito. Natigilan si Regre. Napabuntong hininga sa sinabi ng kapatid. Saan mo ba gagamitin?
Ilang buwan na kasi kaming hindi nakakabayad sa hinuhulugan naming motor ni Felix. Mayroon naman kami kahit papano pero malaki pa rin ang kulang. Habang nagpapaliwanag ang kapatid ni Gregory ay hindi ito makatingin sa kanila. Sige, mag-usap tayo sa labas. Tumayo si Gregory at lumabas kasama ang kapatid nito. Si Lydia naman ay naiwan doon. Kinuha niya ang gamot na binili ni Gregory at mabusising inasikaso si Alice. Pagdaan ng ilang sandali ay mag-isa nang pumasok si Gregory sa loob ng bahay. Ikinabahala niya ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Kumusta ang pag-uusap niyo? Matama niyang tinignan ng lalaki habang dinuduyan ng kanyang anak. Hindi ito agad nakapagsalita dahilan upang bumagal ang pagduyan niya sa bata. May problema ba? Muling usisa niya. Nanghiram ng 4,000 sa Ate Rina. Sagot ni Gregory habang ang mga mata nito ay nasa isang supot ng plastik na ngayon ay nilalam na nito ng ilang mga basura. Ipinahiram ko muna sa kanya na ipon nating pera. Ilang gabi kong itinabi yung para sa birthday niyo ni Elisa. Hindi ko naman kayang tagihan ng kapatid ko lalo't kailangan niya. Isa pa, hindi naman siya madalas manghiram ng pera sa akin. Siguro wala na siya ibang malapitan. Hindi umimik si Lydia. Para sa kanya, wala siyang opinyon patungkol doon. Hindi siya nag-iimpok at naghahanap buhay. Nag-update na ako sa trabaho. Magpahinga ka na. Ako naman ang magbabantay kay Elisa. Kahit na nananatiling kalmado ang boses ng lalaki, ay batid niyang malalim ang iniisip nito. Hindi maayos ang lagay nito at naisin man niya ay wala siyang magawa upang tulungan ito sa kahit na anong paraan. Bakit bumalik ka? Tanong ni Lydia isang araw na bumalik si Gregory sa kanilang tahanan. Kani-kanina lang ay umalis ito upang pumasok na sa trabaho. Hindi nagsalita si Gregory. Ang mga mata nito ay nasa paanan. Nang usisain ni Lydia yon, ay napagtanto niyang bumalik ito dahil napigtal ang kaliwang sipit ng tsinelas ito. Paano ngayon yan? Nakatayo siya sa gilid ng pintuan. Nakadungaw sa kanyang asawa na ngayon ay nakayuko at hawak ang tsinelas ito. Nakita niya dumampot si Gregory ng isang maliit na pako mula sa gilid. Sinindihan ito ang dulo ng pako at saka itinusok sa tangkay ng tsinelas. Nang tumayo ito at makitang suot na muli nito ang tsinelas, ay napakamot siya sa gilid ng kanya noo. Hindi makapaniwalang pwede palang gawin yun. Nasiraan lang ako ng tsinelas. Papasok na ako. Mag-ingat kayo rito ni Elisa. Hanggang ngayon ay bitbit pa rin ni Gregory ang seryosong mukha. Ilang araw na itong ganoon. Sa kabila ng lagay ay hinalikan pa rin siya nito sa pisngi. Bahagya pa niyakap siya nito sa bisig at saka muling nagpaalam sa kanya na aalis. Pinanood ni Lydia na makalayo si Gregory. Kasabay noon ang pagsibol ng lungkot at awa para sa kanyang asawa. Nang tuluyan ang mawala ito sa paningin niya ay bumalik na siya sa loob. Agad na naghanda siya ng damit upang maligo na bago pa tuluyang magising si Elise. Akma nang huhubarin ni Lydia ang suot niyang kwintas nang matanawan niya yon sa harap ng salamin. Kumikinang ang maliit niyong emerald pendant at ang gold chain. Hinawakan niyang pendant at marahang ikiniling-kiling ang kanyang ulo. Sa isip ay inaanalisa ang ganda at halaga niyon. Sapat ng halaga nito para makatulong kay Gregory. Nasambit niya sa sarili. Matapos magpakawala ng buntong hininga ay inalis niya yon sa kanyang leeg na may namumuong ideya at plano sa kanyang isip. Lumitaw sa kanyang alaalang oportunidad na inaalok sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Maaaring ang bagay na yon ang maging simula upang mapaganda ang kanilang buhay, upang magkaroon ng pagbabago at pag-unlad. Subalit ang oportunidad na yon ay may kaakibat na pagsasakripisyo. Alam niya sa sarili na hinding-hindi niya magagawa ang mga bagay na yon kasabay ng maraming responsibilidad. Kailangan niya magbitiw ng isang mabigat na desisyon. Desisyon na maaaring maglayo sa kanya hindi lamang sa anak, kundi maging sa lalaking minahal niya at nakasama. Lydia. Mahinang tinig na sambit ni Gregory sa pangalan niya kinagabihan. Ramdam na ramdam niyang mainit na hininga nito sa kanyang tenga. Pasensya ka na ha. Naramdaman niya ang paghawi nito sa hibla ng mga buhok na bumabagsak na marahan sa mukha niya. Hindi ko maibigay ang buhay na nararapat para sa inyong dalawa ni Elisa. Halos bulong na lamang ang tinig ni Gregory. Tila nag-iingat na huwag siya nitong magising. Mahal na mahal kita. Tuluyan ang nabasag ang boses ni Gregory. Sa puntong yon ay alam niyang umiiyak ang lalaki. Pinili niyang panatilihing nakasarang kanyang mga mata. Matamang nakikinig sa mga katagang hirap na sambitin ng kanyang asawa. Nang gabing yun, hindi na siya nakatulog pa. At nang gabi ring yun,
Nabuo ang loob niyang umalis at magsimula ng panibagong buhay. Bitbit ang kanyang mga gamit at lumuluhang nilisan ni Elidia ang kanilang tahanan. Sindilim ng gabi ang takot at bigat ng kanyang kalooban. Tanging ang ilang patak ng halik at isang sobrang naglalaman ng sulat at sapat na halagang iniwan ni Elidia sa kanyang mag-ama. Tinitipid mo ang sarili mo. Why don't you go outside and treat yourself? Para kang takot-takot gumastos. May pinag-iipunan ka ba? Iyon ang madalas sasabihin ng co-model sa Elidia tuwing tumatanggi siyang sumama sa night out ng mga ito. Palibhasa ay mga dalaga at wala pang ibang iniisip sa buhay ang mga ito. May pinaglalaanan ako ng pera. Kaya sige na, mag-enjoy lang kayo. Okay lang ako dito. Tinapik-tapik pa niya ang braso ni Lilia bago ito itaboy paalis. Nang tuluyang maramdaman ang pag-iisa ay napatitig siya sa salamin. Malaki nang ipinagbago niya. Gaya noong dalaga pa siya ay maayos at magaganda na ulit ang mga kasuotan niya. May koleksyon na siya ng iba't ibang alahas, sapatos at bags. Masasabi niyang bumalik na muli ang dati niyang buhay. Ganoon yon. Ngunit kahit nasa kanyang lahat ngayon, hindi pa rin mapupunan ng mga yon ang espasyo ng kalungkutan at pangungulila niya sa naiwan niyang pamilya. Sa nagdaang 1 taon, walang pagkakataong nalihis ang isip niya sa mga ito. Ang mag-ama ang naging motibasyon niya sa lahat ng bagay. May mga sandali na parang naisa lamang niyang iwan ang lahat at tumakbo pabalik sa kanyang pamilya. Subalit alam niyang hindi iyon ganun kadali. That's Elijah Genesee, right? Dinig ni Elidia mahinang bulungan sa paligid na maisipan niyang umalis ng kondo at magtungo sa restaurant na madalas niyang kinakainan. She's really pretty. No wonder mabilis nag-boom ang kasikatan niya. Iya, anong brand nga ba yung ine-endorse niya kaya siya nakilala? Walang hinto ang usapan ng isang grupo ng kadalagahan sa sulok ng restaurant. Nakatitig ng maigi ang mga ito sa kanya. La Viviera, sikat na brand yun dito ngayon sa Pilipinas. Balita ko lahat ng products nila ine-endorse niya. Bags, clothes, and even cosmetics. Isang taon pa lang doon sa industry sa Elidia pero dahil ibang ganda niya, mabilis siyang sumikat. And you're not gonna believe this. The CEO of La Viviera is showing interest to her. I heard na niyaya siya nitong mag-date. Na-reject lang daw ni Miss Elidia. Narinig niya ang pagtikhim ng grupo. Tila nabigla sa ginawa niyang pag-reject sa CEO ng La Viviera. Talaga? Sino ba ang CEO ng La Viviera? Trending ang brand na yun ngayon pero hindi ako updated. Uwi ka ng isa. Si Reinhard Vivor, dating child actor. Hindi na pinansin ni Elidia ang usapan ng mga ito. Nang matapos mag-dinner ay dumiretso siya sa isang shop na naglalaman ng maliliit na damit ng bata. Hindi maiwasan ni Elidia ang ini-imagine ang itsura ng kanyang anak na suot ang nagagandahang dress na nakalinya sa loob ng shop. Hindi siya bago doon. Buwan-buwan siyang dumaraan upang bumili ng ilang damit para kay Elise. Tansya niya sa isip kung gaano nakalaki ang kanyang anak sakaling makita niya itong muli. Where have you been? Bumungad kay Elidia ang mukha ni Lilia pag uwi niya. Hindi gaya kanina, simple na lamang ngayon ang suot niya. Bakit parang ang aga mo naman yatang umuwi? Nagtatakang tanong niya rito at saka tinahakandaan papasok. Sandali niyang dinala sa kwarto ang mga pinamili at saka muling hinarap si Lilia na kasalukuyan nakasubsob ang mukha sa kitchen counter. Ano nangyari sa'yo, Lilia? Nakasimangot ang mukha nito na mag-angat ang tingin para itong bigo at nalugi. Hiwalay na kami ni Clifford. Nalaman ko may kasama siyang babae sa bagal last week. Nasapo ng 2 kamay ni Lilian sariling mukha. Nagmamaktol sa ginawang panloloko ng 1-month boyfriend nito. Ay, hayaan mo na lang lalaking yon. Maganda ka, Lilia, marami pa diyang iba. Ang tanging naipayo niya sa kaibigan. Pero si Clifford ang gusto ko, Lydia. Guwapo, mayaman, sikat. Nasa kanya na lahat ng kailangan ko sa lalaki. Patuloy ang pag-inarte ni Lilia patungkol sa lalaki. Si Lydia naman ay napapailing na lang sa pwesto niya. Hindi ang mga bagay na yan ang kailangan mo sa isang lalaki, Lilia. Don't rush things. Focus ka muna sa sarili mo. Sus, ano naman ang alam mo sa mga lalaki? May naging boyfriend ka na ba, Lydia? Alam mo ikaw, hindi ka man lang nagkukwento sa akin. Tayo madalas sa magkasama, wala man lang akong kaalam-alam tungkol sa'yo. Natawa siya sa sinabi nito. Totoo yun. Dahil kahit minsan na hindi siya nagbanggit ng kahit anong bagay na tungkol sa kanya. May asawa at anak ako, Lilia. Walang anuman sabi niya. Napatayo sa gulat ang kaibigan niya na marinig yun. Nakita pa niyang sukatin ni Lilia ang kabuuan niya.
Marahil ay hindi talaga halata sa kanya na mayroon siyang anak at asawa. For real? Aba, iba rin magtago ng sikreto. Wala akong ideyang may asawa at anak ka na, Lydia. Kaya siguro gano'n na lang kadali sa'yo ang i-reject si Sir Reynard. Natawa siya, naiiling sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Hindi naman lihim yan, Lilia. Sadyang hindi lang ako pala kwento. So, nasa ang asawa at anak mo? 1 taon na yata tayong magkasama pero wala pa ako nabalitaang umalis ka para bumisita sa pamilya mo. Naninipat ang mga mata ng kaibigan nang tumitig ito sa kanya. Katakataka naman talagang sabihing may pamilya siya gayong wala naman siyang binibisita tuwing free ang schedule niya. Mahabang kwento. Kung ako sa'yo, itulog mo na yan. Hindi nakaligtas sa kanya muling pagbusangot ang mukha ni Lelia. Halatang kuryoso talaga ito sa buhay niya. Hindi na lamang niya pinansin ito at iniwan na ito doon. Makalipas ng ilang buwan, Isla Estin? Sa Batangas? Wow, kilalang resort na yun sa Batangas. I'm sure magandang shots na makukuha natin doon. Malawak ang ngiti ni Lilia habang nakikipaghuntahan ito sa ilang mga staff. Si Elijah naman ay prenting nakaupo sa tabi ng mga ito at nakikinig. Well, that's what I heard too. Pinag-iisipan pa ni Sir Reynard kung doon natin iisipan ng summer. Malaki naman ang chance dahil close friend ni Sir Reynard ang may-ari ng resort, si Miss Isla Estin Arceo. Mahabang paliwanag ng isa pang model. Hindi na bago sa pandinig ni Lydia ang lugar na yon. Bukang bibigi yun ng ilang mga malapit na kaibigan ni Sir Reynard. Kung minsan ay tinutokso pa ang lalaki sa nasabing may-ari na resort. Matapos ang ilang shoot, ay dumiretso siya sa restaurant na madalas niyang kainan. Kasama niya si Lydia na ngayon ay abala sa cellphone nito. Kausap ang bago nito nobyo. May bago ka na palang boyfriend? Sino naman ang isang yan? Usisa ni Lydia na makahanap sila ng pwesto malapit sa glass window. Why not? 3 buwan na kaya kami hiwalay ni Clifford. Valid na yun para humanap ng bago. Natawa si Lydia sa katwiran ng kanyang kaibigan. Hawak naman niyang menu at namimili na roon. Anyway, si Cameron ang bago kong boyfriend. Hindi naman halatang tirador ka ng mga foreigner na nagsisimula sa siyang mga pangalan, no? Umalpas ang tawa ni Lilia sa biro niya. Nahampas pa siya nito sa braso. Siya nga pala, narinig kitang magpaalam kay Sir Reynard at sa agency kanina. 1 linggo ka mawawala? Saan ka pupunta? Sa pamilya mo? Hindi agad siya nakasagot. Iniabot muna niya rito ang menu at saka diretsyon tinignan ito. Sa Maynila, bibisitahin ko mag-ama ko. Bala kong bumili ng maliit na bahay dito sa Laguna para hindi na sila malayo sa akin. Paliwanag niya. Sa bagay, tama yan para hindi ka naman nag-iisa kapag wala ako. Wala ka naman kasing katsiga-tsigan sumama sa akin lumabas. Tinanguan na lamang ni Lydia ito. Ang totoo, natatakot siya. Alam niyang hindi kasindali nang iniisip ni Lily ang sitwasyon niya. Natatakot siya sa sasabihin ni Gregory sa kanya at natatakot siya na baka nakalimutan na siya ni Elise. Ang dami mong dala para sa kanila ba yan? Usisa ni Lilia habang pinapanood siya nitong mag-impake pag uwi nila. Kulang pa nga mga ito. Iiwan ko munang iba rito sa kondo. Tsaka ako na ilalabas kapag nakalipat na sila. Siya sige. Mag-ingat ka sa biyahe mo ha. Bumalik ka maganda. Subukan mong umuwi rito nang may bawas ang ganda mo. Hindi talaga kita papapasukin. Natawa siya sa biro ng kaibigan. Itinayo niyang isang bagahe at hinarap muli si Lilia. Ang dami mong alam. Sige na. Ingat ka rin dito. Inihatid pa siya ni Lilia hanggang sa lobby. Nang maghiwalay sila ay mabilis na dumiretso siya palabas upang salubungin ang sasakyang inihanda mismo ni Sir Reynard para ihatid siya. Tila naging mabilis ang biyaheng yun. Paano ay okupadong isip niya. Habang papalapit ng papalapit sa destinasyon, ay kasabay naman iyon ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari sa pagkikita nila ni Gregory. Kahit batid niya ang kabutihan ng puso nito, ay hindi malabong magtanim ito ng sama ng loob sa kanya. At nang sa wakas, ay muling tumapak ang mga paan niya sa tapat ng pintuan ng kanilang bahay. Doon lalo umalpas ang daan-daang masamang ideya sa isip niya. Dumadagundong ang kanyang dibdib at hindi malaman kung paano haharapin ang kanyang asawa. Nang maipon ang natitirang lakas ng loob, ay kumapit siya na mahigpit sa handle ng pinto. Akma niya yung bubuksan na maunahan siya ng isang babae sa pagbukas ng pinto mula sa loob mismo ng bahay. Sino po sila? Tanong ng dalagita sa kanya. Hindi siya agad nakaimik. Ilang beses siyang napalunok at hindi alam kung anong sasabihin dito. Si Gregory. Ang tanging umalpas sa kanyang bibig.
Regray? Wala akong kilalang Regray, ate. Baka nagkamali ka ng bahay na pinuntahan. Hindi siya nakasagot. Tila napako na siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Gusto niyang ulanin ng tanong ang dalagita upang kahit na papano ay maliwanagan siya. Hindi niya alam kung anong tamang salitang sasabihin. Kung kukulitin ba niya ito o hahayaan na lamang. Hindi man niya ito tanungin. Isang bagay ang sigurado siya. Wala na roon sina Regray at Elise. Umuwing bigo si Elidia. Wala siyang imik na salubungin siya ni Lilia. Elijah? Bakit nandito ka na? 2 araw ka palang nawawala. May problema ba? Nag-aalalang inalalayan siya ni Lilia paupo sa couch. Siya naman ay walang lakas sa sabihin na nangyari. Wala na roon si Regre. Wala na rin doon ang anak ko. Kahit gaano tataga ni Elidia ay hindi niya naiwasan ng mabasag ang kanyang boses. Ang mukha niya ay puno ng walang humpay na luha. Hindi siya humihikbi, ngunit kahabag-habag ang kanyang itsura. Shh, tahan na. Hindi ko alam ang nangyari pero hanapin natin ang mag-ama mo. Huwag kang mag-alala, pagtutulungan natin to. Malumanay na sabi ni Lilia habang hinahagod dito ng marahan na likuran niya. Paano kung hindi ko na sila makita kahit na kailan? Paano ko nakalimutan na nila ako? Nanlalabo ng paningin niya sa pag-iyak. Takot na takot siya. No, makikita mo sila, okay? Pagtutulungan natin. We'll make sure na magkikita-kita kayo. Kumalma ka na. Iyon nga ang ginawa nilang dalawa sa sumunod na 6 na buwan. Kasabay ng trabaho ang paghahanap niya sa mag-ama. Kung saan-saan ang umabot ang paghahanap ni Elidia. Dumalas ang kanyang paglabas sa pagbabaka sakaling makikita ang kanyang asawa at anak. Maging sa social media ay hinanap niya mga ito. Take it easy, Elidia. Magpahinga ka muna. Sa 1 linggo pupunta tayo sa Batangas. Doon tayo magbabakasyon. Gamitin mo yun para magpahinga. Ayos lang ako, Lilia. Huwag mo ko alalahanin. Kahit wala pang tigil ang paalala ni Lilia sa kanya na magpahinga, hindi siya nakinig dito. Parang hindi nakukumpletong araw niya kapag wala siyang ginagawang paraan upang makita ang kanya mag-ama. Nang dumating ang summer ay bumiyahe siya sa Batangas kasama ang CEO ng La Viviera at ang ilang model na under din ng brand na iyon. Hindi makaramdam ng excitement sa Elidia dahil hanggang ngayon ay walang ibang laman ng isip niya kundi ang kanyang pamilya. Ang tagal naman ng cart! Napatingin siya sa mga gamit na bitbit nila nang marinig ang pagrereklamo ni Lilia. May ilang minuto na sila naghihintay ng cart sa labas ng resort. Finally, may cart na. Halika Elidia, kumuha na tayo. Hinila siya dito palapit sa hanay ng mga cart. Maliit na cart lamang ang hinigit ni Elidia, hindi naman kasi ganong karami ang dinala niya. Habang inilalagay niya mga gamit sa cart ay napatingin siya sa gawin ng entrance. Doon ay may isang lalaking nagbalik ng cart sa hanay habang ang isang kamay nito ay nasa tainga at hawak ang cellphone nito. May kung ano sa lalaki na hindi niya ito maiwasan tignan. Nakatalikod dito ngunit tila ba kilala niya kung sino ito. Nang mapansin ang suot ng lalaki, ay doon lamang siya nag-iwas ng tingin. Nakasuot ang lalaking yun ng plantsadong white long sleeve at khaki na slacks. Maayos din ang suot itong relo at sapatos. Hindi ganong manamit si Regre. Masyadong disente ang estranghero. Masyado ring marangya. Grabe, ang ganda ng interior nila. Magandang taste ni Miss Isla sa lugar na ito. Nakita mo ba yung mga dinaanan natin? Unique ang design at neat pa ang mga staff. Ang cute pa nga ng souvenir shop nila eh. Hindi matigil sa pagpuri ni Lilia tungkol sa resort na makarating sila sa kwarto. Hindi na lang niya tinugon dahil ang totoo ay hindi naman niya napansin ang mga bagay na yon. Masyadong okupadong isip niya. Tara sa labas? Hapon pa lang naman, hindi pa ako ganong pagod. Iyaya ni Lilia sa kanya. Matutulog muna ako. Medyo masakit ang ulo ko. Ganun ba? Sige, yayayain ko na lang ang ibang co-model natin. Magpahinga ka na dyan. Mabilis na hinatak ng antok sa Elidia. Nang magising siya ay bahagya pa siya nagulat na makitang 4:00 na ng madaling araw. Nang lingunin niya ang kaibigan si Lilia ay malalim pa ang tulog nito. Mahaba nang itinulog niya kaya napagpasyahan niyang maghilamos at magbihis upang lumabas. Dagat ang unang hinanap ni Elidia. May mga signage naman sa gilid ng daan kaya madali rin niya iyong nahanap. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin sa labas at na mahihinang tawa ng mga bakasyonista mula sa hindi kalayuan. Dahan-dahan niyang tinahak ang daan patungo sa dalampasigan. Huminto siya roon. Mag-aalas 5 na ng mga oras na yon kaya't may kaunting liwanag sa paligid. Mula
Mula sa pagkakatayo niya ay bumaba ang tingin niya sa buhanginan. Doon ay napansin niyang maliliit na bakas ng paa. Tila paa ng isang batang kanina lang ay tumakbo doon. Sinundan niya ng tingin ng bakas na yon at sa hindi inaasahan ay dinala siya niyon sa landas kung nasaan ang isang lalaki. Karga nitong isang batang babae. Ang mga mata ng dalawa ay kapwa nakatingin sa iisang direksyon. Nang balingan niya yon ng tingin, ay natagpuan niya roon ang isang magandang babae. Hawak nitong isang kamera habang nakangiting kinukuhanan ng litrato ang dalawa. "Smile, Elise!" Nakangiting utos ng babae sa bata na agad naman itong sinunod. Basang-basa sa mukha ng lalaki ang tuwa na makita ang ngiti ng anak nito. At kasabay na masasayang ngiti ng mga ito ay ang unti-unting pagkadurog ng puso ni Elidia. Hindi niya magawang alisin ang tingin doon. Hindi siya makagalaw. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabadyang mga luha sa mga mata at ang pagbara ng kung ano sa lalamunan niya. May namumuunang ideya sa isip niya. At ang bagay na iyon ay hindi pa niya kayang aminin sa sarili. Hindi pa niya kayang paniwalaan. Mula sa pagkakatitig sa mga ito ay binawi ni Elidia ang sarili. Kahit na matagal niyang hinintay ang sandaling yun, kahit matagal niya yung kinasabikan, pinili niyang tumalikod sandali. Sapagkat kung pipilitin niyang harapin ang mga ito, alam niyang ikakadurog pa niyan lalo. 7:00 na nang mapilit ni Elidia ang sarili na bumangon. Hindi na siya nakatulog pa. Ilang oras tumakbo sa isip niya mga nakita kanina. Kahit ngayon napapalabas na siya kasama mga katrabaho para mag-breakfast, ay tulala at wala pa rin siya sa sarili. "Ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang imik." Usisa ni Lilia sa kanya na makarating sila sa isang malawak na kubo upang doon kumain. "Ayos lang ako. Bakit nga pala tayo pinatawag ni Sir Reynard ng sama-sama? Ang alam ko hindi naman required na sabay-sabay tayong kumain." Tanong niya habang ang mga mata ay nasa mga kasama. "Makikisalo sa atin si Miss Isla Estin. Yung may-ari nito." Tumango siya. Hindi pa niya nakikita ang mukha ng babae. Ang tanging alam niya ay malapit na kaibigan ni Sir Reynard ang may-ari ng resort na iyon. Everyone! Ang lahat ay tumingin sa gawin ni Sir Reynard nang magsalita ito. This is Miss Isla Estin Arceo, the owner of this beautiful place. Nang bigyan daan ni Sir Reynard ng babae, doon nagulantang ang buong pagkatao niya. Parang may kung anong kumoryente sa kanya na mapagtanto kung sino ito. "Good morning. Just call me Estina, a friend of Reynard." Pino ang bawat pagbigkas nito sa mga salita. Maging ang itsura nito ay masasabing elegante. Nakasuot ito ng puting floral dress. Maganda ang kutis ito at maayos ang tuwid at mahaba nitong buhok. "Model ka ba, Miss Estin?" Banat ang photographer ng team dito. Mahinang natawa naman ang babae. Dinagaan dibdib niya na magtama ang mga mata nila ni Estin. Nakatitig ito sa kanya na maigi. Tila minumukhaan siya. "Is that Elidia Genesee?" Biglang tanong nito. Napalunok siya at nakaramdam ng kaunting hiya nang tignan siya ng lahat. "By the look of your hair, I can tell you're Elidia." Tumango siya. Hindi niya magawang ngitian ng babae. Hindi yun akma sa nararamdaman niya. Sa buong umaga na magkakasama silang lahat sa kubo na yon, walang ibang ginawa si Elidia kundi ang sulyapan si Estina. May kung ano sa babae ang nagdudulot ng inggit sa kanya. Malinaw sa kanya na hindi ang ganda o yaman nito yon, kundi ang katotohanang nagawa nitong mapalapit ng ganong kadali sa kanya mag-ama. Si Estina ang babaeng nakita niyang kasama ng dalawa, ang kumukuha sa mga ito ng litrato. "Miss Estina," tawag niya sa babae na maghiwa-hiwalay ng lahat. Mahinhin na nakangiti naman ang babae nang lingunin siya nito. "Oh, hi there." Bahagyang humakbang palapit si Estin sa kanya. Napalunok naman siya at nag-iwas ng tingin. "Can we talk?" Mahina at tinig na tanong niya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Estin. Napalitan yon ng konting pagtataka. "Sure, I can show you around too." Magkasabay nilang tinahakandaan patungo sa garden ng resort. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila bago nagsimulang magsalita sa Elidia. "I want to talk about Gregory and my daughter Elisa." Mula sa kanilang paglalakad ay tumigil si Estina. Marahan ang paggurap nito habang titig na titig sa kanya. "I've been looking for them. And just today, I saw you taking pictures of them." Huminto rin siya sa paglalakad. Ang boses niya ay pahina ng pahina at may konting pilit ng ngiti sa kanyang labi.
Are you, perhaps, his girlfriend? Tuluyan ang naging hangin ang tinig ni Elidia nang tanungin ito. Hindi agad nakaimik sa Estine. Kapansin-pansin ang sunod-sunod na paglunok nito, maging ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Ang tanawing yun sa mukha ng babae ay nagdulot upang magpakawala ng pagak at mahinang pagtawa sa Elidia. Alam na niyan sagot. Hindi din yun kailangan pang marinig dito. You don't have to answer me, Miss Estine. Pero nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo kami mag-usap ni Regre. Gusto ko malaman ang plano niya para sa anak namin. Nakatungo na siya habang sinasabi yon. Hindi sa ganung paraan niya gustong makausap ang kanyang asawa. Kung loloobin, mas nanaisin niyang maramdaman ang galit sa kanya ni Regre kaysang harapin ito na may bago ng nobya. Matapos ang ilang sandali ng pananahimik, marahang tinanguan siya ni Estine. Seryoso na mukha nito nang magpatuloy sa paglalakad. Dinala siya nito sa isang puting 2-story house sa gilid ng dagat. Kaunti lamang ang layo niyon sa resort. They live here. Ang tanging nasabi ni Estine bago siya tuluyang iwan sa harapan ng bahay. Nagangat siya ng tingin sa pintuan. May 2 hakbang na hagdan patungo sa veranda. Nang marating ang tapat ng pintuan, nagpakawala siya ng buntong hininga. Marahan niyang iniangat ang kanyang kamay at kinatok ang pinto. Walang nagbukas sa una niyang pagkatok. Nang akma niyang kakatukin pang pinto sa ikatlong pagkakataon ay nagbukas yun. Naiwan ang mga mata niya sa isang pares ng binti sa harapan niya. Nang mag-angat ang tingin ay doon niya muling nasilayan ang mukha ng lalaking iniwan niya 2 taon na nakalilipas. Regre. Ang pares ng mga matang nasa harapan niya ay malamig. Diretso ang tingin nito sa kanya. Dahil doon ay hindi niya magawang magbitiw pa ng ibang salita. Nang mga oras na yon ay tuluyan ang nablangko ang isip niya. Nilalamon ng kaba at takot ang buong pagkatao niya. Papa! Maririnig mula sa loob ng bahay ang maliliit na paang tumatakbo papalapit sa pinto. Nang lumitaw ang mukha ng isang batang babae, doon tuluyang bumigay ang damdamin ni Elidia. Kasabay ng pigil na hikbi ang sunod-sunod na pagtulo ng luha niya. Marahan niyang ibinaba ang 2 niyang tuhod at hinarap ang bata. Inosente ang mga mata ng bata habang nakatitig sa kaawa-awang kalagayan niya. Mama! Nang marinig ang katagang yon ay wala nang inaksaya pang panahon si Elidia. Mabilis na pinaloob niya sa yakap si Elise habang humahangos. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa nang ang maliit na kamay ni Elise ay humagod sa likuran niya. Ikaw po si Mama! Paniniguro pa nito. Nang humiwalay siya sa pagkakayakap ay sunod-sunod niyang tinanguan ito. Si Mama ito, anak. Nababasag ang tinig na sagot ni Elidia. Matapos pakatitigan ng anak, ay iniangat niya ang paningin kay Regre. Nakatingin din ito sa kanilang dalawa. Nang tumayo siya ay inayos niya ang sarili. Pinahid ang mga luha sa mukha niya at sumisinghot pa ng harapin ng lalaki. Pwede ba tayo mag-usap? Ang tanong niyang yun ay nagdala sa kanilang dalawa sa gilid ng dagat. Kapwa nakatanaw sa kumikinang na dagat. I'm sorry, Regre. Itinungo niyang kanyang ulo. Iniiwas ang sulyapan ng mukha ng lalaki. Natatakot na baka nanunuyan tingin ito sa kanya. Hindi niya malaman ang susunod na sasabihin dito. Ang mga katagang iyon lamang ang nasisiguro niyang tamang sabihin. Saan ka nagpunta? Tila may kumalabit sa kailaliman ng puso niya nang marinig yon. Sa pagkakataong yon ay tinignan na niya ang mukha ng lalaki. Umalis ako dahil gusto kong may magbago sa buhay natin, Regre. Lumayo ako at nagtrabaho. Wala na namang hinto ang pagtulo ng luha niya habang nagsasalita. Okay na, Regre. Kaya na natin. Nakaipon na ako. Okay ka na? Natigil sa sinasabi ni Elidia. Muling nilamon ng sakit ang pagkatao niya. Ngayon ay malinaw sa kanya na malaki na nga lang ang lamat sa kanilang pamilya. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko, Elidia? Gusto mo bang tanggapin na lang kita na para bang sandali ka lang nawala? Sunod-sunod siyang umiling habang umiiyak. Miski siya hindi na alam kung ano nga ba ang gusto niyang mangyari. Hindi ko ipagdadamot si Elise sa'yo. Kahit ilatag mo lahat ngayon ng patakaran mo tungkol sa anak natin, malaya kang gawin ang gusto mo. Kalmado ang tinig ni Regre, ngunit kapansin-pansin din ang diin doon. Girlfriend mo siya? Hindi niya maiwasan tanong. Natigilan na lalaki at napatingin sa kanya. Si Estine.
paglilinaw niya. Ang katahimikan ni Regray ang siyang sumagot sa katanungan niya. Nagbaba siya ng tingin at marahan tumango-tango. Nang mag-angat ang tingin ay ngumiti siya. Naiintindihan ko. Hindi na nasundan pa ang pag-uusap na yon. Ang tanging natatandaan na lamang ni Elidia ay kung paano siya hinayaan ng lalaki na makasama ang kanyang anak buong araw sa resort. Ilang taon ka na nga, anak? Tanong ni Elidia kay Elise kahit na alam naman niyang 3 taong gulang na ito. Sadyang natutuwa lang siya dahil nakakapagsalita na talaga ito. 3 po! Magalang na sagot nito. Malambing na hinaplas naman niya ang 2 pisngi nito sa kahinalikan sa noo. Marami ako regalo sa'yo. Sa susunod, ibibigay ko na sa'yo. Tumango-tango ang bata. Hindi niya maiwasang titigan nito ng matagal. Namamangha sa laki ng ipinagbago nito. Buong araw nakasama ni Elidia si Elise. Dinala niya ito sa playground na resort at sinama ito sa pool ng mga bata upang manood doon. Regray! Tawag niya mula sa labas ng bahay ni Regray pagkatapos sila maglaro. Hindi niya magawang katukin ng pinto nito dahil karga niya sa bisig ang natutulog na si Elise. Nang bumukas ang pinto, ay iniluwan niyo ng figura ni Regray. Medyo gulo ang buhok nito at malamlam ang mga mata nang tumingin sa kanya. Nakatulog na si Elise. Ang tanging nasabi niya. Madaling nailipat ni Regray ang anak papunta sa bisig nito. Nang akala niya ipagsasarahan na siya nito ng pinto ay akma na siyang tatalikod. Nagulat siya na may isang kamay na marang humila sa kanya papasok sa loob. Si Regray iyon, habang karga pa rin ang anak gamit ang kanan nitong braso. Kumain ka na. Nang bitawan nitong pulsuhan niya ay napakapit siya doon. Naninibago dahil ngayon na lamang niya ulit naramdaman ang balat nito sa kanya. Pumasok si Regray sa isang kwarto. Paglabas nito ay hindi na nito karga ang anak nila. Nang makalapit sa hapagkainan ay humigit ng 2 upuan si Regray. Napapalunok na naglakad naman siya papalapit doon. Kumapit ang 2 niyang kamay sa sandala ng isa sa mga silya habang nakatayo sa likod niyon. Ayos lang, sa resort na lang ako kakain. Nagluto ako. Nang marinig ang sinabi ng lalaki ay napunta ang mga mata niya sa mesa. May nakahaing tinulang manok doon. Sa tabi niyon ay isang kumpol ng ubas at isang pitsyel ng tubig. Hindi na nagpapilit pa si Elidia. Naupo siya sa harap ni Regray na kasalukuyang ipinaghahain siya ng pagkain. Habang abala ang lalaki sa ginagawa, ay hindi niya maiwasang lihim na sulyapan ang kabuuan nito. Mas naging mapusyaw ang kutis nito. Maayos na rin ang pananamit nito at napakalinis ng tignan. Malaki tong bahay mo. May 3 iba't ibang klaseng motor din sa gilid. Marami ka na naupundar. Nangingiting sabi niya habang marahang dinudurog ang kanin niya sa plato. Anong trabaho mo ngayon? Mekaniko ka pa rin ba? May sarili na akong talyer. May maliit na souvenir shop din ako sa loob ng resort. Napatikim siya sa kanyang narinig. Hindi agad nakapagsalita dahil sa kanyang pagkamangha. Asensado na nga lalaking iniwan niya noon. Ganun ba? Good for you. Congrats, Regray. Ipinagpatuloy na niya ang pagkain. Hanggat maaari ay gusto niyang mapabilis na yon. Hindi niya alam kung papaano pakikilos sa paligid ng lalaki. Wala kami relasyon ni Estine. Tila huminto sa pagtibok ang puso niya. Nanatiling nakahinto ang mga kamay niya habang hawak ang kubyertos. Hindi niya magawang iangat ang tingin. May kung anong dalang ginhawa ang sinabing iyon ni Regray. Ngunit hindi rin naman ibig sabihin noon ay may sasalba pang relasyon nilang siya rin naman ang mismong sumira. Hindi na nadugtungan pa ang sinabing iyon ng lalaki. Hindi tuloy niya alam kung anong gusto nitong mangyari. Kung nagtanim ba ito ng pag-asa sa kanya o sadyang nilinaw lamang nito ang bagay na yon. Sa kabila ng walang kasiguraduhan, pinili ni Elidia ang mas ilapit ang sarili sa kanya mag-ama. Araw-araw na binibisita niyang 2 sa bahay ng mga ito. Walang palian niyang napapangiti ang anak na si Elise sa araw-araw na pagbisita niya. Sa kabilang banda, si Regray ay walang imik. Hindi naman siya nito tinataboy paalis kaya't pinipilit niyang lakasan ng loob na ipagsiksikan ng kanyang sarili. Alam na ba niya? Napukaw ng tingin na yon ang pansin ni Elidia. Isang gabi habang iniikot ang souvenir shop na nabanggit ni Regray sa kanya. Nanggagaling sa sulok ang tinig kaya marahan siya naglakad papalapit. Hindi pa. Natigilan si Elidia nang mamataan si Regray at Estine sa sulok, kapwa mahinang nag-uusap. You have to tell her, Regray. Karapatan yun ni Elidia. Lalong nadagdagan ang kuryosidad niya sa usapan ng 2 lalo na't may kinalaman sa kanya yon. I can't just tell her that.
I'm not the father of Elise. Hindi yung ganun kadali. May kung anong dumagan sa dibdib niya. Hindi siya makagalaw sa pwesto. Gusto niya sigurin at ulanin ang tanong ang dalawa ngunit hindi niya magawa. Labis siya naguguluhan. Walang ideya sa sinasabi ng mga ito. Don't complicate things, Regre. Mas lalo ka lang mahihirapan kung patatagalin mo pa. Gawin mo nang dapat. Matapos sa mga yon, ay nakita niya mabilis na iniwan ni Estine si Regre sa loob ng souvenir shop. Naiwan siya na nakasandal sa isang estante habang sapo ang kanyang dibdib. Nang maramdaman ng pag-alis si Regre, ay doon lamang nakabawi si Elidia. Huminga siya ng malalim at inayos ang sarili. Bagaman naguguluhan, ay tinahak niyang daan patungo sa tahanan ni Regre. Doon niya ito gustong makausap at kumprontahin. Tulog na si Elisa. Bukas mo na lang siya bisitahin. Kalmadong sabi ni Regre sa kanya nang pagbuksan siya nito. Sinong ama ni Elise? Buong tapang niyang tanong. Ang lalaki ngayon ay natigilan at mababakas ang gulat sa mukha nito. Kung hindi ikaw ang ama, sino? Doon na nagsimulang rumagasa ang mga luha niya. Labis ang sakit na nararamdaman niya dahil gano'n na nga ang sitwasyon ng kanyang relasyon ay malalaman pa niyang may ganong lihim ang lalaki. Sagutin mo ko, Regre. Nababasag ang tinig na pakiusap ni Elidia. Elidia. Please, Regre. Bago siya magawan sagutin ni Regre, ay pinaloob siya dito sa isang mahigpit na yakap. Doon lalong bumigay ang katawan niya. Matagal niyang hinanap-hanap ang init ng katawan ng lalaki. Labis na itong kinasasabikan. Si Rafael. Si Kuya. Siya ang ama ni Elisa. Unti-unti na ring nababasag ang tinig ni Regre na sabihin yun sa kanya. Mahahalata ang pagpipigil nito sa sariling mga luha. Hindi na nakaimik pa si Elidia. Umiiyak siya ng umiiyak sa dibdib ni Regre. Tanging ang hikbi lamang niya ang maririnig sa paligid. Umalis siya nung araw na magising siya sa tabi mo. Naaksidente rin siya ng araw na yon. Binisita ko siya noon sa apartment at ako nakita mo. Nang mailibing siya at malaman kong nagdadalang tao ka, inako kong responsibilidad na naiwan ni Kuya. Hindi ko kayang hayaan ka mag-isa. Lubos na naunawaan ni Elidia ang nangyari. Ngunit hindi niya maiaalis ang butas na iniwan ng katotohanan ngayon sa kanyang puso. Hindi niya talaga matandaan kung sinong ama ng anak niya dahil sa sobrang kalasingan. Naabutan niya si Regre pagising niya kaya inakala niyang ito ang nakaniig niya. Labis na nadagdagan ng bigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano aayusin ang lahat. Mabuti pa. Huwag na muna tayo mag-usap. Mahinang sabi niya habang marang inaalis sa mga braso ni Regre na nakapulupot sa kanya. Bago tuluyang maghiwalay ang katawan nila, ay mabilis na nahila ni Regre ang isang braso niya. Mahigpit ang pagkakakapit ito sa kanya ngunit sapat lamang yon upang hindi siya gaano masaktan. Nang mag-angat siya ng tingin sa lalaki, doon niya natagpuan na nakaawang itsura nito. Pulang-pula ito mula sa pag-iyak at ngayon ay may mga nagbabadyapan luha sa mga mata nito. Hindi ka naman naalis ulit, di ba? Ang mga katagang yon ay nagdulot ng panalamig kay Elidia. Ang tinig nito ay hindi nagtatanong, kundi nakikiusap. Regre. Please, hindi ka naman naalis, di ba? Hindi napigilan ni Elidia ang sabayan sa pag-iyak si Regre. Awang-awa siya sa kalagayan ng lalaki. Nang hindi siya sumagot ay muli siyang hinila ni Regre sa isang mahigpit na yakap. Ang yakap na yon ay puno ng takot. Takot na baka muli itong maiwan. Sa pagkakataong yon ay muling inalis ni Elidia ang mga bagay-bagay. Doon niya napagtanto na hindi kasalanan ni Regre ang nangyari. Wala itong ibang ginawa kundi ang ibigay lahat ng kanilang kailangan mag-ina. Inalagaan siya nito ng walang alinlangan. Inialay ni Regre ang buhay at kalayaan para lamang samahan siya at tulungan. Bumagsak muli ang mga luha niya. Nang matapos ang pag-iisip, ay nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Sinapu niya ang 2 pisngi ni Regre gamit ang 2 niyang mga kamay. Malamlam na tinitigan niya ang mukha ng lalaki. Alam niya sa sarili na kahit na anong mangyari, hindi mababawasan ang pagmamahal niya sa lalaki. Hindi. Hindi ako aalis. Nang sa wakas ay marinig sa kanya iyon ni Regre ay inangkin itong tuluyan ng mga labi niya. Ang halik na iyon ay mas lumalim, naging mas mainit. Natagpuan ni Elidia ang sarili na tinatangay ni Regre papasok sa loob ng isang kwarto. Hindi napuputol ang mga halik hanggang sa maramdaman niya sa kanyang likuran ang malambot na kama.
Marahan siyang hinaplos nito. Di naman niya ang bawat sandali. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang labi nito. Ang unang pagkakataong hinayaan niyang matangay ang sarili sa lalim ng labis na pag-ibig niya rito. Samantala, kinabukasan, nagising si Gregory na nakapulupot ang naglalakihan niyang mga braso sa katawan ni Elidia. Ang ulo nito ay nakasiksik ng mabuti sa kanyang dibdib. Bagaman hindi niya natakasan ng gabing yon ang takot na baka muli siyang iwan nito sa lilim ng gabi. Kakaiba naman ang naging hatid na pakiramdam ng umagang yun sa kanya. Panatag iyon at payapa. Naramdaman niya ang paggalaw ni Elidia sa dibdib nito. Nang mag-angat ito ng tingin ay malambing niya itong initian. Good morning, my wife. Umalpas ang isang ngiti sa labi ni Elidia na marinig siya nitong tawagin ito sa ganong paraan. Good morning. Balikbati nito. Mula sa pwesto ay tinanaw niya ang litrato sa kanyang side table. Litrato iyon ni Elidia. Bagay na nagsilbing alaala nito sa kaniya noong mga panahong malayo ito sa piling niya. Nang ibalik niya ang tingin sa kanyang asawa ay nakita niyang pagtitig nito. Tila inaaral ang bawat sulok ng mukha niya. Araw-araw kitang ipinapakilala kay Elisa. Mahinang sabi niya rito. Nag-init ang puso niya na makita ang panunubig ng mga mata nito. Marahil ay nauunawaan na nito kung bakit ganoon na lamang kabilis itong nakilala ng kanilang anak. Gusto kong malaman mo. Naiintindihan ko ang pag-alis mo. Malumanay niyang turan habang mangayak-ngyak itong nakatitig sa kanya. Aaminin ko, nagtampo ako. Hindi mo alam kung gaano ko gusto na nasa tabi kita. Kaya nung mawala ka, para na rin ako nawawala. Gustong gusto kong maging makasarili at hanapin ka. Pero gusto kong maramdaman mo maging malaya. Gusto kong mahanap mo sarili mo. Kahit hindi ako siguradong babalik ka, hinintay kita. Araw-araw, hinihintay kita. Unting-unting nanubig ang mga mata niya na maramdaman ang palad ni Elidia sa kanyang pisngi. Hindi ka nawala sa mga plano ko, Elidia. Lahat ang mayroon ako ngayon, para sa inyo ito ni Elisa. Gusto ko kapag nakauwi ka na sa amin, hindi ka na aalis ulit. Gusto ko wala ka nang aalalahanin. Gusto kong ibigay sa iyo ang buhay na dapat para sa iyo. Para kay Elisa. Hinaplos ni Elidia ang kanyang kaliwang pisngi at marahan nitong pinawi ang mga luhang kanina pang kumakawala sa kanyang mga mata. Shh, tahan na Gregory. Hindi kita nakalimutan. Kayo ni Elise. Lagi mong tatandaan. Wala akong ibang gugustuhing uwian, kundi kayong dalawa. Kayong pamilya ko. Mahal na mahal kita, Elidia. Sobra. Ngumiti ang babae. Muli niyang naalala ang huling beses na nagawa niyang sambitin ng mga katagang yon kay Elidia. Nang gabing yon ay nilisan siya nito. Hindi iyon lingid sa kanyang kaalaman. Sa katunayan ay buong tapang niyang pinanood ang pag-alis nito. Mahal din kita, Gregory. Hindi yun kailanman nagbago. Mahigpit na niyakap niya si Elidia. Walang paglagyan na siyang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Sapat na sa kanya ang kung anong mayroon sila ngayon. Hindi niya siya naghahangad pa ng masihigit pa doon. Nang umagang yon ay kasabay niya nag-almusal ang dalawa. Doon niya binuksan ng tungkol sa kung anong magiging plano ni Elidia pagkatapos ng bakasyon nito. Ayon dito, mas gusto nitong manatili sa bahay nilang iyon sa Batangas. Bukod sa naroon ng negosyo niya ay napamahal na si Elise sa lugar. Plano ni Elidia ang magsarili na lamang at kumalas sa agency dahil nakabuo na rin naman ito ng sariling pangalan sa industriya. May gusto ka bang iparenovate sa bahay natin? Sabihin mo lang. Anya habang nakaupo sa veranda katabi na mag-ina. Umiling si Elidia at ngumiti sa kanya. Ito ang dream house ko, Gregory. Tingin ko wala na akong babaguhin pa dito. Sinabayan niya ang kanyang anak at asawa na tanawin ang kabuuan ng dagat. Kumikislap ang tubig niyon dahil sa pagtama ng sikat ng araw. Napakagaan ang pakiramdam ni Gregory ng mga sandaling yon. Kampante at sapat na sa kanya ang ganong buhay. Para sa kanya ay natupad na ang mga bagay na matagal niyang hinahangad kasama si Elidia. Ngayon ay mas lalong lumago at tumatag ang pagmamahal at tiwala niya rito. Araw-araw ay nadadagdagan ng mga laalang binubuo niya kasama ito. Pinili nilang kalimutan ng kahapon para magkaroon ng puwang ang magandang hinaharap. Iyon sigurong pabuya sa pusong tapat na umiibig sa kabila ng lahat, katulad ng kanya. The End.
Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!